ite-test drive ka pa eh. Ite-test drive ka kung matibay ka, kung quality ka. Diba? Eh, mga upuan na yan, bago naging ganyan yan, hinahagis sa mataas o tinitingnan yung matibay, diba? Ikaw pa kaya, diba? Dadaan ka talaga dun. Kaya, maging maingat tayo kasi meron tayong kaaway na hindi nakikita. Pero, nalalaman natin yan in the spirit. Dahil, diba? Jesus Christ is filled with the Holy Spirit. Siyempre, Spirit. Ang nangingibabaw sa buhay niya, yung Spirit, hindi yung laman. Amen. Kaya ang lesson niyan, no? Kung si Jesus ay tinukso, tayo pa kaya. Pero may mga paraan para mapagtagumpayan natin yung mga tukso sa buhay natin. Kaya nga, o tukso, layuan mo ako. Sa anong paraan? Lalayuan ka lang naman yan kapag alam mo, parang daga lang yan. Pag may nakakain siya sa loob mo, babalik at babalik yan. Hanggang nakayaan mo. Ganun lang naman. Diba? Sabi nga ano isa, yung nagbebenta sa'yo. Diba naman yan, yung binibenta mo na ako lang yung sabi niya, Pas, natatandaan ko yung sinabi mo. Ano yan? Sabi mo yung kasalanan para katulad ng halimaw. Oo, halimaw talaga kasalanan. Sa una, mukhang pet yan. Pag pinakain mo ng pakinakain ng kasalanan mo, ikaw nalalamunin yan. Tapos naaalala ko. Nung una, nakokontrol mo pa. Darating ang panahon, hindi mo na nakokontrol. Ikaw na linalamin yun. Diba? Ang kasalanan, katulad yan ng taong may sakit. Kapag hindi yan nagagamot at lalapatan ng lunas, lalala. To the point na ikamamatay mo. Ganun ang kasalanan. Kapag ang kasalanan, hindi yan na-deal, hindi yan na-heal. Tendency niyan, death means separation. Kaya ang tao, sa physical, pag namatay tayo, yung physical natin babalik sa lupa. Pero yung ating kaluluwa, babalik sa kung saan man ito dapat. Kung hindi ka naman sa Diyos, saan babalik ko? Sa impyerno. Kasi nga, separation. Ibig sabihin ng death is hugos, it means separation. Hindi ka pwede sa Diyos. Walang lugar ang kasalanan doon. Kung bang mapagpatawad naman ng Diyos, hihingi na lang ako ng tawad kapag ano. Kung buhay ka, pwede. Pagpatay ka na, wala nang lugar. Ngayon, paano tayo, sabi, magpapalitan ba tayo? Hindi. Mas lalo tayo magtitiwala kay Jesus. Mas lalo tayo magtitiwala sa Kanya. Mas lalo tayong tatawag sa Panginoon. Alam mo, gusto kong i-share sa'yo, kapatid. Gusto mo na i-share sa'yo. Ang faith kasi natin, it not depends on us. It depends on what we believe. Kung pinaniniwalaan mo, it's si Jesus. Para yung naalala mo yung tansong ahas na ginawa. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, yung pala dagdag doon, dahil sa katigasan ng ulo nila, ipinakita ng Diyos ano ang katumbas ng kasalanan mo ay katulad ng yung pagrereklamo, katulad din pala yan ng ahas kapag natuklaw ka, pamamatay mo. Diba? Diba? Ipinakita lang ng Diyos yun. Bakit? Pwede naman magpadala ng Lord ng ibang salot. Diba? Katulad ng barang, ng ano. Bakit ipinakita ng Diyos kailangan ahas? Pag natuklaw ka, patay ka. Bakit? Dahil sa pagrereklamo nila. Ipinakita lang ng Diyos kung anong klaseng anyo yung pagrereklamo mo sa spiritual side na naging natural. Padala siya ng ahas. Kasi yung pagrereklamo mo, yan yung katumbas ng ginagawa niya. Katulad dyan ng ahas. Sabihin yung pagrereklamo, nakamamatay pala yun. Oo, kaya pag nagre-reklamo na tayo, kaya huwag tayong mag-reklamo. dapat lagi tayo Salamat. salamat. Kasi nakamamatay daw yung reklamo ng reklamo. Tapos Diyos pa, pag sa Diyos ka pa nagre-reklamo, patay ka. Ayun. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Lord, bakit ganito? Kasi, O yun, di na. yung reklamo nila kay Moises reklamo na rin nila sa Diyos yun. Baka nakonta. Diba? Sa ano ng Panginoon? Padala siya ng sanot ahas. Yan yung katumbas, yan yung anyo ng ginagawa ninyo. Ahas. Sabi ni Moises, nanalangin si Moises sa Diyos. Ayun, ni siya yung tawag.
Sabi ng Panginoon, gumawa ka ng ahas na tanso. Sino man titingin dyan? Hindi naman sinabing sasamba dyan. Sinabi ko, sinong titingin niya dyan? Eh, hindi naman na. Sabi nga daw, may nagkataon, marami siyang utang. Tapos, pinatawad siya ng Panginoon. Tapos, pinatawad siya. Yung nangutang sa kanya, ayaw niyang patawarin. Ang ginawa niya, sinakal niya. Ngayon, nalaman ng Panginoon, pinatawad siya ngayon. Sabi niya, pinatawad kita sa mga kasalanan mo, sa mga utang mo. Tapos ikaw, hindi mo pinatawad, yung lang sa'yo. Kaya siya nabilanggo. So, noong una kasi, hindi na siya binilanggo dahil nga pinatawad siya nung ngayon, yung mayroong kautangan sa kanya, hindi niya pinatawad. Kaya nalaman ng hari yun. Eh, kung ano yung ginawa mo dun, eh, gagawin ko na rin sa'yo. Kung ano yung ginawa mo, kung ano yung ginawa mo dito sa ganun din daw ang gagawin sa kanila. Kaya mahalaga yun, mahalaga. Kaya dapat kami pabuti ka ng tao. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Dahil kapag ka ginawa mo isang bagay na hindi sa kanya, gagawin din sa'yo. Kung kunyari, kung ay namatay, gagawin din sa'yo sa langit. Hindi ka nananapat dito sa impyerno ka dahil masama ka na tao. Ang impyerno naman, inilagay ng Diyos yan, hindi para sa atin, kundi kay Satanas at sa kanyang kampo. Ngunit dahil si Satanas ay may galit sa atin, dahil anong meron ka na wala siya? Anong meron ka? Anong meron ka na wala si Satanas? Anong meron ako? Oh. Ano ba? Parang masama. Hindi ba masama si Satanas eh? Hindi, anong meron ka na wala si Satanas? Anong meron ako? Oo. Wala si Satanas. Siya, meron siyang ano, diba? Salita ng Panginoon. Ayun, nagsabi nga niya, nasusulat eh. Nasusulat. Alam niya rin yung salita ng Diyos. Kaya nga ginagawa niya, dinidisid niya ang tao para hindi malaman niya. Kasi nga, Alam niya yan. Narinig yung salita ng Panginoon. Alam mo, bago nagsimula ang tao, nandyan na siya eh. Doon pa lang siya kay Eva, nandun na siya eh. Ibig sabihin, nakakita niya buong kasaysayan ng tao. Oo. Kaya alam niya yung buong Biblia. Ano yung meron ka na wala siya? Sino? Hirit na ano ba yun? Kung napahirap ko, pastor. Ano, minsan pinapahirapan ko yung ano. Hindi. Alam mo, ano yung meron ka na wala si Satanas? Unang-una, ano yung meron ka na wala siya? Forgiveness. Nung si Satanas nagkasala, wala nang kapatawaran. Pero ikaw, kahit minsan pa ulit-ulit tayo nagkakasala. Katawag ba sa namin ng Panginoon? Kasi bakit? Mahal ka na. Dahil mahal ako sa Diyos. Okay. Hindi lang yun. Hindi niya lang sinabi, I forgive you. He demonstrate pa. Namatay talaga siya sa cross. Para lang sabihin sa'yo na mahal kita. Namatay ako para sa'yo. Binigay ko yung maraming buhay. So ako na nagkakaroon. Imagine. Di ba? Kaya nga sabi, libo-libo ang hell na nagdiriwang sa langit. Kasi hindi sila nakaranas ng kaligtasan. Tayo lang, mga tao. Grabe, di ba? Kaya ganun na lang galit ni Satanas sa tao. Kasi ang tao, may chance pang mapatawad. Eh si Satanas, wala na. Nakadestined na sila for destruction. Oh. Hinihintay na lang nila yun. Yung araw na yun. Wala na silang hope. Eh tayo, Meron pa. habang may buhay, may pag-asa. Kaya nga ang kaaway, gusto niyan agad-agad patayin ka. Nga ginagamit niya ang bisyo, ginagamit niya ang kasalanan ng tao. Bakit? Para mamatay ka. Oo, para hindi ka na magsisi. Oh. Kasi pag namatay ka, na wala kang pagsisisi, talaga. Diretso ka talaga, oo. Diba? Pero kung ikaw ay nabubuhay, tapos may pagsisisi, tapos kinikilala mo pa yung Panginoon, naniniwala ka sa Kanya, nandito siya sa Yun lang eh. makakapasok. Humingi ka lang ng tawad sa Panginoon. Diba? Gaya nung lalaki doon sa tabi ng Panginoon, Lord, kung naghahari ka na, alalahanin mo. Tinatawad siya ng Panginoon, right there and there. Oh, nasa bingit na ng kamatayan yan. Sabi na pala, yun pala, nasama na kita, no? Oo. Oh. Kaya doon tayo nagkakaroon ng pag-asa na kahit yung tao naghihiningalo na, kung hihingi siya ng tawad sa Panginoon, ano man yung naging kasalanan niya sa buhay na ito, humingi siya ng tawad sa Diyos. Maliligtas siya.
Hindi mo pwede sabihin, unfair naman yung Lord. Ako, naglingkod ako sa iyo. Buong buhay ko. Tapos siya, yung araw lang na yun. So, ganun tayo kamahal ng Lord. It's a great honor and privilege. Alam mo, pwede naman tayong kunan ni Lord kasi born again na tayo. Bet nandito pa tayo. Patayin mo, ba't nandito ka pa? Pwede ka naman yan kunin. Kasi binibigyan niya pa ako ng pagkakataon. Na? Kung ano yung nagawa ko sa kasalanan. Hindi. Binibigyan ka pa ni Lord ng pagkakataon. Magamit niya. May mission ka pa. May mission pa ako. Pinatawad ka na ng Panginoon. Kung naniniwala ka, pinatawad ka na ng Lord. Ngayon, tayo, hindi tayo lagi na nabubuhay tayo ngayon para gamitin din ng Panginoon sa mundo nito. Kung ba sa isang nabubulok na mundo, ikaw ay asin para ma-preserve ang mundo. Sabi ng Panginoon, we are asin at ilaw ng sanlibutan. Sa akin yung magkikayat ako ng maraming tao. Kilala sa kanya. Pamilya mo, naakayin mo lahat. Pagpe-pray mo muna. Kasi, ang pinaka-the best niya, prayer. Ano mo muna, kung basta manok, limliman mo muna ng panalangin. Huwag kagad yung, halika sama ko. Magawin. Hindi, gano'n. Pag-pray mo muna. Pag isang pagkayaya mo, kaya may kaibigan ka, nilaya mo, ay, makasalanan ako. Tama. Si Kristo, si Kristo naparito hindi sa mga banal, kundi sa mga makasalanan tulad mo. Sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para sa mga matutuwid o sa mga banal. Sabi ng Panginoon, naparito ako para sa mga makasalanan. Sakto, kapatid. Napunta si Jesus para sa iyo. Sabi niya, ano ka ba? Kahit makasalanan ka, kung mananampatala at magbabalik doon ka. Hindi, sabi mo sa kanya, sakto, kapatid. Dumating si Jesus dahil sa iyo. Kasi sabi sa Bible, hindi siya naparito para sa mga banal, naparito siya para sa mga makasalanan tulad natin. Siyempre, hindi ko naman sinasabing hindi ako makasalanan. Lahat tayo. Pero, pinatawad na tayo. Ngayon, nabubuhay tayo ngayon sa biyaya ng Panginoon. Kung meron man tayong mga nagagawang kasalanan, hindi natin kagad ng tawad sa Panginoon. At unti-unti, binabago tayo ng Diyos. Unti-unti, binabago tayo ng Diyos. Hindi tayo naligtas dahil sa sarili natin pagsisikap. Naligtas tayo dahil sa ating pananampalataya. May natutunan po. Ako. Marami. Opo. Kaya, apply mo yun. Yung Word of God, lingkod sa Panginoon, nalangin tayo lagi sa Panginoon. I-adya tayo sa masama. Di ba sa panalangin mo? I-adya mo kami sa masama. Ilayo mo kami sa masama. Sino ba yung masama yun? Hindi naman tao yun. Ang diablo yun. Ang kaaway. Pero hindi ka naman nabubuhay para hanapin ang diablo. Ibig sabihin, tayo, lagi natin pagpapay, Lord, ilayo mo kami sa masama. Kasi, yung masamang yun, kaya nga masama. Alam mo na ibig sabihin pag masama. Kaya ilayo tayo sa masama. Amen. Diba? Sabi sa panalangin. Sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain namin sa araw-araw. Ang susunod, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Gaya ng, pagpapatawad sa pagkasala sa amin. Huwag tulog sa tukso. Iadya mo kami sa masama. Amen. Huwag mo kami ipahintulot. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Hindi sa ipahintulot. Huwag tayong hayaan na, alam mo, tayo, malayo tayo sa masama. Nasa Lord's Prayer, ilayo mo kami sa masama. Pwede pala yun. Pwede mo, Lord, ilayo mo kami sa masama. Hindi pala yun. Pwede yun. Protektahan mo kami. Balutan mo kami ng iyong pambanal mong dugo. Kasi pag sinabing banal mong dugo, pag nakikita ng kaaway yung banal na dugo ng Panginoon, nagbibigay sa kanya ng distansya at boundary kung saan pa lang. Kasi very powerful yung blood ni Jesus na na-shed on the cross.
Amen. Sige, yung mga prayer request ka. Ano yung mga natutunan mo? Sige, final ano na. Ano yung mga natutunan mo? Sa mga napag-usapan natin regarding temptation. Buena mano ka, bukas yan ang coaching ko. Nung nakaraan niya rin, narinig ko ari yun sa church eh. Sabi ko, yun yung pinag-anoan namin nila pastor, yung pinag-Bible study namin Sige, ano yung mga natutunan niyo po? Ano yung natutunan? Sa dami, no? Sa dami, hindi ko na maano. Ano yung napulot mo? Yan yung may pinupulot na walang tayo. Na ano, na huwag tayo magpapagpatak sa yan. Sundin natin ito, kalooban. Paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Saan yung paraan? Dito ng salita niya. At faith without work is dead. Dapat paglingkuran natin. Sa lahat ng ginagawa natin, may parang ng paglilingkod, pagsamba. Yun lang. Very simple. Hindi mo na kailangan interpret yung buong Bible. Simple lang. Anong ginawa ni Jesus? Yun lang ituro mo. Ano lang, gano'n, pinapakita ng Panginoon. Gano'n lang. Hindi na yung kailangan. Masyadong ganun lang ang mag-explain. Simple lang. Mas simple, mas effective. Oo. Ano lang yung tinuturo ni Jesus? Ano yung tinuturo ni Jesus dito? Unang-una siya ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Yung banal na Espiritu nasa atin. Kailangan pala puspos din tayo. Kasi pag hindi tayo puspos ng banal na Espiritu, ibang pumupuspos sa'yo. Dalawang ibig sabihin ng puspos eh. Puspos ka ng problema, puspos ka ng dapat puspos ka ng Diyos. Puspos ka ng banal na Espiritu. Kasi may karunungan doon, may kapangyarihan doon. Ngayon, kung dumating man ng masama, mapagtatagumpayan mo yun. Bakit? Kasi nga, puspos ka eh. Diba? Puspos ka ng banal na Espiritu. Kahit dumating ang tukso, hindi ka maano kasi nga, puspos ka. Diba? Iba kasi puspos ng problema. Ang maiisip. Problema pa rin. Kasi nga, puspos ng sarili. Dapat puspos tayo ng banal na Espiritu. Yung filled tayo. Pag sinabing filled, puno. Pag sinabing puno, alam mo yung sa baso, doon sa nguso, hanggang doon ang kapunuan. Mula ulo mo, hanggang talampakan mo. Ang Diyos ang gumagana. Amen. So, prayer request po ba kayo? Nag-enjoy po ba kayo? Opo. Amen. Praise God. Sige po, ano pong prayer request niyo? Yun lang, kaligtasan. Amen. Kalakasan, Kalakasan. kapayapaan, lahat ng K. Amen. Ano ba pangalan mo? Si Lorraine. Kasi naka-schedule siya mag-schedule. Let's believe on God. Minsan, lead mo siya sa prayer. Pray mo siya. Right there and there. Mag-declare ka, Lord, I pray for healing. Lord, I pray na bigyan mo po ng wisdom yung mga doktor na titingin sa kanya. Kasi minsan may mga doktor, sa sobrang dami ng pasyente, nabubulagan na kung anong gagawin nila sa pasyente nila. Tao pa rin yun. Pero pag bibigyan mo ng karunungan yung doktor, diba? Parang sa'yo nun, binibigyan ka ng Lord and favor. Bigla ka nauuna sa pila na hindi mo akalain. Diba? Milagro yun. Ano sa akin, ha? Diba? Ang dami-daming mga... Kasi nga, wala kang ibang... Wala kang ibang... Kasi ang bilis ng proseso, di ba? Yung sinabi ko sa iyo. Lagi kasi nung tumatawag sa Panginoon, ngayon ang Panginoon, mabuti Kaya na na-opera ka ako. nandiyan, tumutulong sa atin. Amen. Yung opera ko, walang hiwa yun, pero sa loob lang. Sa loob lang kinakil. Nung nag-bleed ka, wala na yun. Hindi na nasundan yun nung nag-bleed ka. Hindi na eh. Okay na naman ang ano ko ngayon. Kaso malakas pa rin. Pero hindi na katulad ng dati na sobra. Naabot ng buwan. Naabot ng dugo ng dugo. Halos putlang-putla na ako. Wala nang dugo. Maano sa katawan ko. Halos pakikita mo yung ganyan. Wala na yan. Kahit sino makakita sa'yo, ang putla mo. Sabi yung dugo. Parang wala ka ng dugo. Dahil sa araw-araw, talagang agos ng agos yung tao. Pero dahil sa Panginoon. Amen. Amen.
Pag-operahan ako, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Ikaw po ang aking doktor. Sila po ay mga instrumento niyo lang. Pwede ka Kayo na kanina. pong bahala. Sige nga, tingnan natin kung may Diyos ka nga. Oo, diba? Pero dahil sa Naman kusiya natin. ng Panginoon, pero tignan mo naman, Amen. hindi ako Pagbili ko pa nakagastos. po siya. Tapos, opera ko, napakaganda pa. Diba, walang komplikasyon. Nakita niyo ba? Oo, iba niya kasi may... Diba yung iba, Na-infection. operahan niya, pero nagkaroon ng komplikasyon. Oo. Pero ako, diba? Sige, pag-pray natin si Lorraine Garcia. Tsaka pag-pray natin ng kalakasan. Pamilya, sa buhay. Sige, let's pray. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa mga napag-usapan namin ng pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po sa karunungan, Lord. Salamat po sa banal na Espiritu, Lord, na naging nandyan para sa amin, para kami ay puspusin, gabayan, Panginoon, at mapagtagumpayan namin anumang tukso ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming buhay. Lord, patuloy na ilayo niyo po kami sa masama, patuloy niyo po kami gabayan, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa. Patuloy namin pinagpe-pray, Panginoon, si Sister Michelle sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ang kalusugan, kalakasan, kapayapaan, Lord, ang siyang maghahari sa kanya, Panginoon, at gayon din sa kanyang buong pamilya, Panginoon, at gayon din sa tahanan ito, Panginoon, anuman ang kanilang mga hinihingi at hinihiling sa iyo, Panginoon, ay ito yung pagkakaloob mo po sa kanila, Panginoon. Gayon din, Panginoon, si Lorraine Garcia na nasa kanyang kondisyon ng karamdamang ito, aming itong sinasaway, aming itong inuutusan na umalis sa kanyang katawan sa pangalan ni Jesus, at dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, na nagbumula sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon, at wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Wala pong bagay na hindi mo po magagawa. Kaya hindi, Panginoon, pagpalain niyo po si Michelle, si Kapitan, at ang kanilang anak, Panginoon, at ang buong pamilyang ito, Panginoon, na pagpalain niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay at patuloy na ang biyaya mo at ang pabor mo, Panginoon, sa kanila. At tunay nga na sila patuloy na nagbubukas, Panginoon, ng kanilang tahanan para sa iyong mga salita. Dalangin ko na maranasan nila, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong po pag-ibig, ang iyong pong biyaya, ang iyong pong pagpapala na siyang dadaloy, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Lord. Ingatan niyo po sila, palakasin niyo po ang kanilang katawan, kasama ng buong kanilang mga pamilya at mahal sa buhay, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ang iyong liwanag, Panginoon, ang siyang magniningning, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isip. Maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa lahat ng amin na pag-usapan, Panginoon. Dalangin ko ang patuloy na kapahayagan mo sa aming mga puso, sa aming mga isip. Salamat po sa gabing ito at sa araw na ito. Binabalik namin ang mataas na papuri, pagsamba, pagwalhati sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Pwede bang picture tayo? Kasi wala kami